Salamat po tayo lagi sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay makapakinig ng kanyang salita. Dahil ang salita ng ating Diyos po ay gabay po natin sa ating mga buhay. Dahil yan po ang magtuturo sa atin kung ano po ang dapat natin gawin at kung paano po tayo mambuhay. Hindi lang po ang salita ng ating Diyos ay yan po ang kapangyarihan niya para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kaya hinig po tayo mabuti mga kapatid at ang Diyos po ang patuloy na magpala sa ating lahat. So ang ating pag-aaralan po sa oras po nito, sa umaga nito, ay ang mga dahilan kung bakit natin siya papurihan. Ano po? So, syempre tayo po ay na mga tao ay nilikha ng ating Diyos. Hindi lang po para yung gawin natin, hindi po yung para gawin natin ang gusto natin. Ang dahilan po kung bakit tayo nilikha ng ating Diyos ay para papurihan siya. At yan po ang hinahanap niya lagi. Yan po ang hinahanap niya sa mga nilikha niya, lalo na sa atin na mga tao po. Tayo na mga special na talagang nilikha ng ating Diyos ay hinahanap niya sa atin yung talagang tunay at buhay na pagpupuri sa Kanya. Yung pagpupuri sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So, kailangan na magampanan po natin ang dahilan ng ating pagkalikha. Ano po? So, lalo na po sa talagang kumikilala sa Panginoon, sumasampalataya sa Panginoon. So, tayo po ay manalangin po na bago po tayo mag-aral ng kanyang salita. Dakilang Diyos, aming Ama, Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, aming Diyos. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makapakinig ng iyong banal na salita upang kami po ay magabayan sa tamang pamumuhay at lalong-lalo na sa pagkilala at pananampalataya sa inyo. Lord, maraming salamat, patuloy na bless niyo po aming pakikinig, ang pakikinig ng iyong mga anak, pagtuturo din ng iyong lingkod, o Diyos ng iyong salita. Ang buhay at makapangyarihang salita po ninyo, Panginoon, ang makamtan at matanggap ng bawat isa. Lord, dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang kumilos sa bawat individual, Panginoon, na makikinig ng iyong banal na salita. Salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang ating text po ay matatagpuan sa awit 103 mula verse 1 hanggang verse 5. Sabi po niya dyan sa awit 103 verse 1 to 5, pupurihin ko ang Panginoon. Buong buhay kong pupurihin ang kanyang pangalan. And then sa verse 2 po, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Iniligtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habag. Sa verse 5 po, pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya't ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. So yan po yung verse po na yan. Mga verses po na yan ay mga ilan lang po na dahilan kung bakit natin siya dapat papurihan. Sabi ni King David, sabi niya, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Sabi niya. So, ang mga may time po sa atin, lalo na po para sa Panginoon, yung paglilingkod sa ating Diyos, kung gaano po tayo kasipag sa mga bagay na pang-physical or mga bagay dito sa mundo, sa mga pangangailangan natin, lalong-lalo na sana yung kasipagan natin sa ating pagpupuri sa Diyos. Alam niyo po ba, may time na mga dahilan kung bakit hindi natin siya napapapurihan, kung bakit may time
Rosalinda pagdating na sa Morales. pananalangin, sa Rose pagpunta, Morales. sa pakikinig ng salita ng ating Diyos, sa paglilingkod sa Kanya, ay ang dami pong dahilan ng mga tao. So, ang dahilan po kung bakit hindi nila napapapurihan ang Diyos, kumbaga po ay parang napipilitan din, may time na gano'n na nararanasan ng mga tao, ay dahil hindi po nila talagang lubos kilala ang Diyos. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. And then, isa pa, ay dahil nga sa pag napagod ka, may time na gano'n, or may mga problema ka, kahirapan, yun yung nagmumahadlang sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya may mga pagsubok din na dumadating sa ating mga buhay. Pero gayahin po natin si King David, na sabi niya, lagi niyang inuutosan ang kanyang sarili, na sabi niya, bless the Lord, oh my soul. Amen? Kaya sabihin niya natin sa ating sarili, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Lahat ng nasa akin, kahit yung puso natin, yung isip natin, please mga kapatid, kapag tayo po ay talagang nasa presensya ng Panginoon, pag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, lagi natin unahin si Lord sa ating mga buhay. Pag-isip pa lang sa umaga, imbis na kape yung uunahin, si Lord ang uunahin. Lagi natin turuan ang ating sarili na magpuri at maglingkod sa Diyos. Ang physical nating katawan, ang lagi nating kalaban po talaga sa pananampalataya sa Panginoon. Pero pag talagang kilala natin ang Panginoon at talagang sumasampalataya tayo sa Kanya at hindi natin nakakalimutan na talagang na-acknowledge natin yung ginagawa ng Panginoon sa atin, alam ko na nandun yung talagang buong puso na pagpupuri at paglilingkod sa Kanya. Amen po? So, kagaya natin sa mga coordinators natin na talagang sakripisyo din yan. Pagod sila sa kanilang mga trabaho din, pero inilalaan nila din yung time na ito para maparangalan ang Panginoong Diyos, ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan. So sabi nga, bless the Lord, oh my soul. Turuan natin lagi. Pagka medyo tinatamad ka, pag medyo parang ayaw mong pumilos na magpuri sa Diyos, sumamba sa Diyos, maglingkod sa Diyos, lagi natin sa utusan ang ating buhay, ang ating sarili, ang ating kaluluwa, yung kaluluwa kasi natin, yan po yung tunay na tayo. Kasi itong physical po natin, shell lang po yan. Babalik po sa lupa po ito. At ito po minsan ang hadlang na magpuri sa Diyos. Pero kailangan po natin purihin ang Panginoon. Okay po? So, sabi po niya sa kanyang salita po, meron po tayo makikita po dyan na 5 na dahilan kung bakit natin siya papurihan. Pakinggan niyo po mabuti po ito dahil ito po ang mga ginagawa, at patuloy na gagawin pa ng Diyos sa ating mga buhay. Okay, sabi niya 2 beses po na sinabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Sa verse 1 at saka verse 2. Pag inulit po ang isang bagay, ibig sabihin, mahalaga po yan. Ano po? Kaya napakahalaga po itong salita ng Panginoon. So, ang mga dahilan kung bakit natin po siya papurihan, kung bakit natin siya pupurihin lagi sa ating mga buhay, kung bakit po natin siya paglilingkuran, kagaya ng mga ginagawa po natin na ito, na pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos para matuto po tayo sa Kanya, isang bagay na pagpupuri sa Kanya, ito pong ginagawa natin ay pagpupuri sa ating Diyos, paglilingkod sa Diyos. Una po, na makikita po natin dyan, sa verse 3. Okay po, so ano yung mga sabi niya? Forget not these benefits. Huwag mong kakalimutan. Huwag kang maging uriyanin
ating mga puso. So sa mga tao, sa atin, mahirap magpatawad kung wala talaga si Kristo. Pero ang Diyos, lagi nagpapatawad sa atin. Marami tayong pagkukulang, mga kapatid. Marami tayong pagkukulang, lalo na pag pinuuna natin lagi ang ating sarili at hindi ang Diyos. Minamahal natin ng higit ang mga bagay, ang ating sarili at lahat ng mga bagay sa mundo kaysa sa Diyos. Yan ay talagang kasalanan na natin sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos na talagang sabi pa nga na sa mga next na verses na sabi niya, hindi na tayo pinaparusahan ayon sa ating mga kasalanan. Kasi kapag parusahan tayo ng Diyos ayon sa ating mga kasalanan, wala na tayo. Pero ang Diyos ang laging nagpapatawad po sa atin. Kaya lagi po natin alalahanin yan. Ano po? So, siya yung nagpapatawad sa ating mga kasalanan, kaya dapat lang natin siyang papurihan, paglingkuran sa ating mga buhay. Ano po? So, ang kasalanan po, siya ang nagpapatawad. So, pinapatawad tayo, kaya pwede tayong makalapit sa Panginoon. Pwede tayong makapaglingkod. Kung hindi po dahil sa biyaya ng Panginoon, sa pagpapatawad ng Panginoon, talagang hindi po tayo makakalapit sa Panginoon. Hindi po tayo makakapaglingkod. Kaya tayo pinapatawad ng Panginoon. And then, pinapatawad tayo ng Panginoon para makangkantin natin ang talagang kaligtasan. Pangalawa po, na makikita po natin dyan. Ano po yung makikita natin sa verse 3, 3b, ano po? Sabi niya, ang lahat kong karamdaman, siya ang nagpapagaling. So, una po, yung pagpapatawad ng Panginoon. Kung bakit natin mga dahilan, kung bakit natin siya pinapapurihan at paglilingkuran, sasampalatayanan ang dahilan ko, siya yung nagpapatawad sa atin. Pangalawa po, siya yung nagpapagaling. Hindi lang po yung, kumbaga ay yung mga, hindi lang po yung mga pagagaan na karamdaman natin. Kahit yung mga malala na mga karamdaman natin, siya yung nagpapagaling sa atin. Ano po? So, pinagaling tayo. Ako kasi, experience ko, pinagaling ako ng Panginoon. May time, laging naririnig ko yung masakit ang ulo, sabi ng mga iba. Kasi either puyat, sinisipon, or may mga kaunting bagay lang. Pero God's grace sa akin, magmula noong year 1991, yung pananakit ng dalawang mata ko na parang gusto kong dukutin para minsanan na matanggal yung sakit, gano'n. And then every day na talagang sumasakit ang ulo mo. Pero nung isinubo ko ang buhay ko sa Panginoon, ako rin ay naglingkod sa Panginoon. At ang mga outreaches namin, bawal sana sa akin yung talagang pagpuyat, bawal din sana kasi 90/60 yung BP ko noon. And then nag-outreach kami, 10 o'clock naglalakad kami, 10 o'clock to 12 o'clock, 2 hours na naglalakad pa uwi, gano'n. At talagang sakalang po kami matutulog, gigising kami ng madaling araw para lang sa mga gawain ulit. Pero pagka pala, ang pagpupuyat po natin ay dahil sa Panginoon. Kahit pa may nararamdaman ka, magagaling ka. Ganun. Pag ang pagpupuyat natin ay para sa Diyos, ang dahilan ng pagpupuyat natin ay sa Diyos, kahit na may nararamdaman ka, huwag mong dahilan na ay bawal sa akin ang kumbaga yung mga gagawin natin para sa Panginoon. Kasi pagka yan po ang maging way para ikaw po ay lumakas at mapagaling. Okay po? So, pangalawa po na dahilan kung bakit natin papurihan ng ating Diyos, pangalawa po, siya ang nagpapagaling sa atin. Kaya kung meron kang nararamdaman, meron kang mga sakit, ganyan, may mga karamdaman, sakit ka, lumapit ka sa Panginoon. Kasi ang Diyos hindi po nagbabago. Siya ay nagpapagaling mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya, siya ang nagpapagaling. Kaya magmula nung pinagaling po ako ng Panginoon, year 1991, nung na-encounter ko yung lubos na kagalingan, hindi po talaga sumasakit na din yung ulo ko at saka yung mata. Kaya to God be all the glory sa ginawa ng Panginoon. So, yun po, instant. At na pinagaling po ako ng Panginoon.
at alamang aking sakit, sabi niya, ginagamot niya ang lahat. So, wala pong imposible sa ating Diyos. Kung may mga sakit at karamdaman tayo, lumapit tayo sa Panginoon at pagagalingin niya po tayo. Sa tao, imposible, pero sa Diyos, wala pong imposible. Kaya-kaya po niyang gawin ang lahat. And then, number 3 po, na dahilan kung bakit natin siya papurihan. Sa verse 4, sabi po niya, sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. So, pangatlo po na dahilan kung bakit natin siya dapat papurihan. Siya ang nagliligtas sa atin araw-araw sa ating mga buhay. Meron po yung mga, may mga ano na nagwawalis lang, may time, may mga na-accident, may mga ganyan. Pero ang Diyos po, talagang siya ang nagliligtas sa atin. Naka-experience po ako ng talagang nasa bingit ng kamatayan. Na-experience ko po sa pag-full time ko, pero talagang pray po ako ng pray, at maraming beses na nakaranas din po na nasa bingit ng kamatayan. Pero God, ang Panginoon ko ay talagang iniligtas po ako. Kaya lagi ko pong naalala yun, yung mga ginagawa ng Panginoon. Kaya ang Diyos ko ay hindi po nagbabago. So, siya ang nagliligtas sa atin, hindi lang po sa physical na ano po, na kumbaga po ay panganib, kundi kaligtasan din po sa impyerno para hindi tayo mapunta sa impyerno. Kaya number 3 po yun, nasabi niya na siya ang nagliligtas sa atin sa bingit ng kamatayan. Ang kaligtasan po ay kumbaga package din. Hindi lang po yung maligtas tayo sa impyerno kapag tayo sumampalataya at naglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya. Kahit sa mga bagay na ma-experience natin panganib dito sa mundo, ay ang Diyos ang pwedeng magligtas. Okay po? Siya ang ating tagapagligtas. Kaya siya yung, yun po yung number 3. Number 4 po, makikita po natin dyan, number 4, at pinagpapala ako sa pag-ibig niyan habang. Sa verse 4, sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya habang. Iniligtas niya ako sa kapahamakan, sabi niya. At pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habang. Sino pang nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon? Araw-araw. Praise the Lord. Kung hindi sa pabor ng Panginoon, kung hindi sa pagpapala ng Panginoon, alam niyo po ba? Dahil ang pagpapala ng Panginoon, ang dami kayang blessing na ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Pagkising pa lang natin sa umaga, doon na yung protection ng Panginoon sa pagtulog natin. Minsan, nagtanong ako na kapag bilhin nila yung ipit mo, kahit 50,000, 100,000, ibibigay mo ba? Sino magbibigay? 50,000? Sa hindi. Or 100,000 pala. Or ano. Pero sakali, bibilhin niya ang ano nyo, may bibili ng ngipin, ay ng mata nyo. At sasabihin, bibilhin ko lang 1 million. Sino magbibigay sa inyo? Sino magbebenta ng mata niya? Magtaas ng kamay na kung meron. Mata. Yung mata. Yung ngipin, pwede pa. Lalo na pag 1 million, ang bibilhin yung ngipin mo ng 1 million, pwede, kaya mo kasi pwede kang magpapustiso. Pero pag mata, example, bibilhin nila ng 1 million. O sakali, hindi 1 million, 10 million, sino magbebenta? So, ibig sabihin, wala. Alam niyo po ba, na lahat ng mga, example, yung kalusugan natin sa physical, lalong-lalo na din yung mata din natin, ay, kumbaga, tayo po ay mayaman. Ano po? Napakayaman po natin, at yan po ay mga pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya huwag nating sayangin, huwag nating gamitin sa kasamaan ang ating katawan, ang ating mga mata, gamitin natin sa ikapupuri ng ating Diyos. Okay po? Amen po? Okay. So, yun po. And then, sabi po niya
Pang last ko, verse 5. Sa verse 5. Okay, tingnan natin yung sa verse 5. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. May time kahit na may edad na tayo, may mga edad ang ilan sa atin, pero ang Diyos po ay nagbibigay ng lakas sa atin. So tayo po ay pinagkakalooban ng mga mabubuting bagay, katagumpayan sa buhay, lahat ng mga lakas, kalakasan, ang Diyos po ang nagbibigay niyan. Kaya dapat lang natin siya papurihan. Ano po ang dapat natin gawin? Nilikha tayo ng Panginoon para papurihan siya. Utusan din natin ang ating sarili. Maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Maging masipag tayo sa mga espiritual na bagay. Maging masipag tayo sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. Huwag nating katamaran ang pakikinig at paglilingkod sa Panginoon. Dahil dapat lang na talagang papurihan natin ang ating Diyos. So, utusan natin ang ating sarili. So, yun po yung 5. Siya po ang nagpapatawad sa atin. Siya po ang nagpapagaling sa atin. Siya po ang nagliligtas sa atin. Siya po ang nagpapala sa atin. At siya po ang gumagawa ng mga mabubuting bagay sa atin araw-araw. Kaya dapat lang natin siyang papurihan. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Amen? Praise God. To God be all the glory. God bless us all po. At maraming salamat sa pakikinig po ninyo ng kanyang salita. So magpatuloy lang po tayo makinig ng kanyang salita. Binabalik ko po sa ating ng sing.